Good morning po mga kapatid. Our today's devotion is at the feet of Jesus. No, our scripture reading ay nasa Luke chapter 10 verse 38 to 42. Very familiar passage po sa bawat isa. No, ito po ay panahon na ng Panginoong Hesus ay bumisita po sa tahanan nila Mary and Martha, and the time, alam po natin na si Martha po ay masyadong aligaga, balisa sa napakaraming paglilingkod, habang si Martha po ay pinili po niyang umupo sa paanan ng Panginoong Hesus upang makinig at patuloy na maramdaman po niya ang pag-ibig ng ating pong Panginoon. So, our key verse, makikita po natin nasa verse 42. Ang sabi po dito, "One thing is needful, and Mary has chosen that good part which shall not be taken away from her." Ang nagsasalita po dito ay ang ating Panginoong Hesus. Ang sabi po niya, si Mary of Bethany ay mas pinili po niya ang good part, no? Ang mabuting bahagi. Yun po ay ang umupo, makinig sa paanan po ng ating Panginoong Jesucristo. Kung titingnan po natin, may imagine po ba natin kung ano kaya ang pakiramdam ng nakaupo sa paanan ng ating Panginoong Hesus? So, alam po yan ni Mary, alam din po yan ni Peter, ni James, ni John, and other disciples, no? So, alam po nila kung anong pakiramdam na mapakinggan yung kanilang eternal love, no, ang kanilang Panginoong Hesus. At kung titingnan po natin, hindi naman po tayo actually iba sa kanila, dahil mas mapalad pa nga po tayo ngayon dahil we have the Spirit of Christ, no? And at the same time, we have the fullness of the Holy Spirit. No, kasi po ang Panginoong Jesucristo, nung umakyat po siya sa langit, nag-iwan po siya ng comforter na siyang gagabay sa atin at magbibigay aliw sa atin. Yun po ay ang banal na Espiritu Santo. So, kung na-experience ni Mary of Bethany ang pag-ibig ng Diyos habang siya po ay nasa paanan ng Panginoong Hesus, mas ma-experience po natin because of the presence of the Holy Spirit sa buhay natin bilang mananampalataya. Kung sasabihin po natin as a Christian na hindi natin mararamdaman ang pag-ibig ng Diyos, kagaya unlike ni Mary, no? Dahil sinasabi natin marami tayong mga temptation, maraming mga bagay na siyang kumukuha ng atin pong atensyon, maraming mga pagkakamali sa buhay natin or tayo po'y nagkakasala. At ang tanong natin, tatanggapin pa ba tayo ng Diyos pag lumapit tayo sa Kanya? The answer, kapatid, is yes. No, tatanggapin tayo ng Diyos sapagkat hindi po niya tayo tinatalikuran. Yan po ay nangyari sa buhay ni Peter, no? Hindi po siya tinalikuran ng Panginoong Hesus. So, makikita po natin na ang pag-ibig ng Diyos ang naglalapit sa mga disciples. Yan din po ang naglalapit sa mga mananampalataya. Kung titingnan po natin, si Mary, pinili po niyang umupo sa paanan ng Panginoong Hesus dahil ang pag-ibig po ng Diyos ang naglapit po sa Kanya. Yan po ang gagawin ng pag-ibig ng Diyos. Ilalapit tayo niya sa Panginoon. Kaya hindi po ako magsasawang ipahayag sa bawat isa na mahal ka ng Diyos unconditionally, dahil pag yun po ay ating naunawaan, yun po ay ating tunay na naramdaman, at hindi lang po natin siya basta natutunan sa buhay natin, I can say lalo po nating hahanapin ang Diyos sa buhay po natin. Sabi ko nga, the more na nakikinig tayo ng salita ng Diyos, the more na nakikilala natin ang Diyos sa buhay natin, napapalapit tayo sa Kanya, the more din po na tayo po ay dinidesire po natin kung ano man po ang kalooban po niya sa buhay po natin bilang mga Kristiyano. So, napakahalaga po ma-realize po natin ang pag-ibig ng Diyos. Tinatanggap po niya tayo each day sa buhay po natin bilang mga mananampalataya. Now, marami pong mga bagay na siyang kalaban ng atin pong mga puso, no? Marami po tayong kakompetensya. So, kailangan po nating pagpasyahan sino po ba ang mas iibigin po natin. No, when it comes sa pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa mga bagay na sa libutan ito, kailangan po nating mamili. No? We have only one choice. At sabi ko nga, if we study about God, no, ang Diyos, hindi po niya tayo pipilitin. No, hindi po niya tayo pipilitin doon sa will natin, pero tayo rin po ang siyang makakamiss ng blessings pag hindi po natin pinili na ibigin ang Diyos sa buhay po natin. So, napakahalaga po na makita po natin ang ating sarili na nasa paanan ng ating Panginoong Hesus, sapagkat
pag yun po ay atin pong na-experience, no, mas pipiliin po natin ang mapagkumbabang debosyon sa Panginoon, malalim na relasyon sa Diyos, matamis na relasyon sa Diyos, kaysa po sa kasikatan ng sanlibutan ito, kaysa po sa katanyagan sa sanlibutan ito, at kaysa po sa kapangyarihan sa sanlibutan ito. So, napakahalaga po na as a Christians, lagi tayo mag-devote ng sarili natin na makinig ng salita ng Diyos. And by the way, meron pong pagkakaiba ang nakikinig ka lang na nagsasalita ang pastor at nakikinig ka upang mapakinggan talaga ang Diyos. So, I hope na every day as we listen to the devotion, every time we listen to the Word of God, ang pinapakinggan talaga natin ay ang Diyos, ang salita niya, at doon natin mararamdaman ang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin at ang pag-ibig niya ang siyang maglalapit sa atin sa Kanya. Lagi natin tatandaan ang Diyos ay mahal niya tayo, no? Mahal ka ng Diyos at nais din ng Diyos na ibigin mo din siya. So ang Diyos hindi siya hesitant na ibigin ka, sana po ibigin mo din ang Diyos. Diba? Kagaya lang sa ating mga tao, kung ang isang tao ay mahal mo talaga, no, hindi po malaswang pag-ibig, hindi po mahalay o hindi po masamang pag-ibig or makasalanang pag-ibig, kundi mahal mo talaga ang tao sa isang makadiyos na paraan, no? At sabi nga, agape love, unconditional love. Kung mahal mo ang isang tao, gugustuhin mo rin na mahalin ka rin niya sapagkat mahal na mahal mo ang isang tao, no? Ganon din po sa Diyos. No, kung talagang mahal natin ang Diyos, gusto rin natin na mahalin tayo ng Diyos. At the same time, ang Diyos, minahal niya tayo nang walang pag-aalinlangan. Yun din po ang hinahanap ng Diyos sa atin. Ibigin din po natin siya. Kaya sana, piliin natin. No, piliin natin ang good part. Yun po ay ang laging umupo sa paanan ni Jesus at mapakinggan natin yung ating eternal love sa patuloy na pakikinig po ng salita ng Diyos. Saglit tayo mag-pray. Lord God, salamat po dahil hindi niyo po ako tinatalikuran, O Diyos. Patuloy niyo po akong tinatanggap, inibig, at patuloy ka po ang nagiging mahabagin, mapagbiyaya sa aking buhay. Alam ko po, O Diyos, ng aking mga kasalanan, hindi kaya netong lampasan ng inyong biyaya, ang inyong pagpapatawad. At alam ko din po, O Diyos, na ang inyong pag-ibig ay hindi lisensya sa pagkakasala. Ito ang motibasyon ko upang patuloy kang ibigin, sundin, at paglingkuran. Kaya sana po, kagaya ng inyong pag-ibig sa akin, tulungan niyo rin po ako, O Diyos, na ikaw ay aking ibigin. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.